Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat sa umagang ito, sa magandang weather. Salamat po na naka-exit na ang bagyo sa Pilipinas. Thank you for your protection. And I pray, Lord, na buksan niyo po ang aming puso at isip na matanggap po ang mensahe ninyo para sa amin sa umagang ito. And let it bear fruit and grow big for your glory. In Jesus' name. And all God's people say, Amen. Okay. May announcement po ako na nag-reply na po ang state investment. At dahil sa wala pa tayong 95 million pesos, pina-check ko po sa offering basket. Last week, wala namang naghulog ng 95 million na check-in. Ang sabi ng state investment ay pwede po tayong umupa dito month to month habang wala pa silang buyer. Okay? So, hindi nila tayo i-eject. Monthly po ang upa natin. Nag-apila ako kung pwedeng yearly. So, wala pang sagot. Pero sa ngayon, month to month ang upa. Pero let's still keep praying if the Lord wants us to move on or dito pa rin tayo. Sa totoo lang, lumulubog ang sahig. Banda rito. So, gusto rin natin ang safety ng lahat. Right? So, let's pray for that. At dahil doon, lahat ng mga messages natin ngayon ay nakatuon sa My Family is My Mission. Can we show that slide? So we're doing a series right now that basahin natin ng sabay-sabay. Go! Oo, tapikin mo nga yung kapamilya mo. You are my mission. At kung wala pa dito ang inyong kapamilya, edi pag-pray po natin. At meron rin tayo namang spiritual family. Our life group is our spiritual family. So we need to strengthen our spiritual roots. In case we have to move, and in case wala pa tayong mahanap na lugar, basta matibay ang roots natin, hindi tayo luluho. Amen? So last week, pinag-usapan po natin ang setting the pace for your family. Napag-usapan niyo po ba sa bahay? Nagpadala po ako ng mga ibang tanong sa ibang GC. Hindi ko na napadala lahat. Inaasahan kong na-forward na lang. Nakakatuwa po yung mga sumagot. So, dito po sa Newcom, dapat alam rin natin ang ating pace. Sa pamilya niyo, pag-usapan ninyo kung inyong pace ay slow, moderate, or fast. Diba last week dinemo dito? Dito rin sa Newcom, mag-isipan natin, tayo, bilang isang spiritual family, tayo ba ay mabagal, moderate, or mabilis? Ano sa tingin ninyo? Isip. Sige, pag-usapan nyo mamaya sa inyong mga life groups. Pero kailangan pag-usapan natin to at pagmuni-munihan sa pagdating ng, as the 28th anniversary approaches. So, happy anniversary, Newcom! We are 28 years old this September 5. Yan ang totoong anniversary. Ay, tama ba? September 5, ang totoong anniversary ng Newcom, 28 years ago. And on September 6, we're celebrating it with the kick-off of the first show of Sinang Kari. So, sa paparating nating 28 years, tingnan po natin kung saan na tayo dinala ng ating Panginoon. Okay? It is my desire na sa ating pag-move on, in the years, ay mag-mature tayo in Christ. Yun po yung purpose kung bakit tayo narito tuwing Sunday, para maging mature. Sabihin nyo nga, mature. Okay? Wala akong mahanap ng Tagalog word for mature. Lumago? Okay? Kailangan mag-mature tayo in Christ. That is our job from the pulpit, na makapag-share ng tools and lessons that will help each of us mature in Christ in our family. So, nais po natin na mabilisan ang pace. Agree ba kayo? So, okay lang po na sa simula, medyo mabagal sa simula. Pero pag forever mabagal, ano nang tawag doon? Pagong. Di ba? Or hindi na nagmamature. So, dapat sa simula mabagal, tapos bumibilis ng bumibilis. Agree ba po tayo? Okay. So, ngayon, how do we start? If we want to pick up the pace, pag runner ka, sinabi ng coach mo, pick up the pace. Bibibilisan ko yun. Paano natin gagawin yun spiritually? Meron akong tanong. Naranasan niyo na ba na in your life, meron kang gustong simulan, pero hindi mo masimulan? Sinong nakaranas doon?
Ako, maraming reasons kung bakit. Ako, bilang isang painter, para sa akin, dapat bawat painting kailangan masterpiece. At kung hindi ko malagyan ng time or space, minsan tumitigil ako, hindi ko na nasisimulan. May painting ako ngayon sa mesa ko na sinimulan ko last year, hanggang ngayon nandun pa rin. Malapit nang matapos. Pero hindi ko matapos-tapos. Ngayon, naalala ko itong message na to para rin may bahagi sa inyo at sa sarili ko, paano ba talaga magsimula para mas bumilis ang ating pace. Gusto niyo bang malaman? Okay. The answer is to start small and then dapat steadily grow big. So the title of this message for today is The Power of Small Things. Okay? Kita niyo yung kamay? May hawak yung kamay. Mamaya sasabihin ko sa inyo kung ano yun. So, great things are the result of many small things put together. Ay, naputo ng ating slide. Ay, dyan lang pala yan. Ang malalaking bagay ay resulta ng maraming maliliit na bagay na pinagsama-sama. For example, ang isang sakong bigas, mabigat yan. Pero kung titingnan mo, yung nilalaman niya ay maliliit na butil ng bigas. Yes? Pero altogether, ang bigat. Ano pa ang example? Ito, magandang example to. Sa mga magagaling magbilang. Ilang sentimo ang nasa 1 million pesos? Go. 1, yan. Okay. 1 million pesos. Ilang 1 centavo coins ang nasa 1 million pesos? Sino may kasagutan? Centavos. What? Ha? Hindi. 1 million, ang isang piso. Isang piso. Nagiging, yes. Ha? Bigyan ng microphone, ha? Ilan? 1 million? 1 million na piso ang nasa 1 million pesos. Pero ilang centavo? Ilang, yes, come here. 10 million? Wala. 10 million na... 100! Hindi 10 million. Parang yung math ko rin, nag-loading. Yes, narinig ko na yung sagot? 100! Yes. 100 million centavos ang nasa 1 million pesos. Teka, ano yung 10 million? Parang nalito ako doon. Yun yung first answer ko. 100 million centavos ang gumagawa ng 1 million. So kung gusto natin bilhin tong lupa na to, na 95 million, kailangan natin ng 900, hindi, kailangan natin ng 9 billion 500 million pesos. Okay. Ay, centavos. Okay, next question. So, 1 million pesos. Next slide. Minus, papakita ko sa inyo the power of small things. So, 1 million pesos, mag-minus kayo ng 1 centavo, hindi na yan 1 million pesos. Magkano na yan? Okay, pakita natin yung sagot. Wow, ang galing! Basahin nga natin. 999,999 pesos and 99 centavos. Woo! Malakpakan niyo ang sarili niyo. Ang galing niyo sa math. Okay. So, pinapakita ko dito the power of small things. Di ba minsan, pag makakita ka ng 1 centavo, tinatapon mo na? Oh. Wow! Alam niyo sa ibang barangay, yung 25 centavos, tinatapon nila or hindi tinatanggap sa store. Tama? That's very bad. Kasi pag gano'n, hindi mo nare-realize yung power ng maliliit na bagay. You know, yung mga pinakamayamang tao na nakilala ko, sinesave nila yun. They realize the value of small things. That's why the Lord made them rich. Ano pa ang small things? Okay? Do you know that kulutin mo ang sarili mo, you are made up of small things.
You are made up of many cells. I will show you this video. This video is from my doctor's appointment. Ang ginawa ng doktor, tinuro kanya yung finger ko, may lumabas na maliit na patak ng dugo. Nilagay niya sa ilalim ng microscope at ito ang nakita sa aking dugo. Yan. Kita niyo yung maliliit na bilog-bilog? Yun ay nasa loob ng maliit na patak ng dugo. They're not clumpy. They are moving a little slow. Those are my red blood cells. I probably am. Yeah. Also, you still have some friends that are parasites in there. Look Meron at daw that parasite. thing moving around. Itim na tuldok. So, mas maliit They're pa not wanted there. sa red blood cell. Okay, sige. We can Yeah, end the video. You So, all those round red blood cells are inside one tiny drop of blood. Imagine. And then inside the red blood cell, yung tuldok na itim, may nakitang parasite. Paano nakapasok yun doon? Minsan yung mga salad, hindi nahugasan ng mabuti. So small. So, you are made up of small things. So, you are valuable kasi you're made up of little small things that God put in you. God is big, but He starts small. God came into the world as a baby. Bago siya naging baby, siya ay fetus. Diba? Mas maliit pa. Why will God become a fetus? Ewan ko. I don't want to become a fetus if I'm God. Diba? I'll just come as Wonder Woman and save the world. But God realized the value of being small, starting small, but He did not stay small, diba? God was small, but He became big. And He matured. Amen? So, ito pa. And this is our main verse for today. Why are small things valuable to God? See, God even, inihambing ng Panginoon ang kanyang kaharian sa isang seed. What seed in Tagalog? Buto. Buto ng mustasa. Mustard. Ginugol ko yan eh. Ang mustard seed, yun daw ang pinakamaliit na seed. Mas maliit pa siya sa sesame seed. Okay? That's why may bookmarker kayo. Sige, ilabas lang yung bookmarker. That's my gift to you. Care of Ishai Craft. For your bookmarkers and other needs, please contact Jessie Arroyo of Ishai Craft. Okay, tapos na ang commercial. Skip ad. Look at your bookmarker. Okay, nandito yung ating verse for the day. Basahin po natin ang sabay-sabay. Go. Go. Teka. Basahin natin ang sabay-sabay para maganda. 1, 2, 3. Mateo 13, 31 to 32. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang buto ng mustasa na tinanim ng isang tao sa kanyang bukid. Ay pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit ang tubo nito, ito'y naging mas malaki kaysa ilang halaman at naging punong kahoy kaya nakakapagbugat ang mga ibon sa mga sanga nito. Ngayon, tingnan niyo yung inyong bookmarker. Di ba may puno? Yun yung puno ng mustasa. Pakita natin yung picture ng puno ng mustasa. Nakita niyo yung maliit na dot? Ganyan ang actual size ng buto ng mustasa. Yan. Totoo yan. Hindi ako nagbibiro. Yan ay science. May research ko yan. Okay? Ang buto ng mustasa ay ganyan kaliit. Pero pag itinanim mo, lalaki siya ng ganyang kalaki. As in, super big tree. At ang nakasulat sa verse, the birds of the air, gumagawa sila ng maraming bugan. See? The power of small things. And the Lord compared His vast, amazing kingdom. Sabi niya, ang kingdom ko ay parang buto ng mustasa. Pero kailangan mo siyang itanim para lumago. So handa na ba tayong magtanim ngayon ng small things? Are you ready? Number 1, bakit importante kay Lord ang small things? Number 1, small beginnings start big things. Sa maliliit na simula, nagmumula ang malalaking bagay. Yan. See? Ngayon, may drawing tayo dito. Ano ba yan? Basahin po natin sa Zechariah 4, verse 10. Okay? And then, nandito po yung verse sa harap. Kasi mas maganda siya sa English. Do not despise. Ang ibig sabihin ng despise, huwag
Huwag mong lalaitin, huwag mong mamaliitin, huwag mong hahamakin. Do not despise these small beginnings. For the Lord rejoices to see the work begin and to see the plumb line in Zerubbabel's hand. Ano ba yung plumb line na yan? So context lang, itong kwento na to ay tungkol kay Zerubbabel na nag-iba na kasi yung city of Jerusalem dahil sa digmaan, mahaba ang kwento, pero bumalik yung mga Hudyo para i-rebuild yung kanilang templo. Ngayon, when you start building, kailangan mo ng plumb line. Ang plumb line sa Tagalog ay, ang tawag ay hulog. At meron tayong hulog dito, hulog ng langit. Sige, Foreman Mark, ay sino po ba? Mark. Papakita ni Kuya Mark kung ano yung plumb line na ginagamit sa construction. Okay, bigyan ng microphone po si Foreman. Oo. Hello, good morning. Good morning po. Oo, pakita po natin yung hulog. Siguro Bernard, pakihawak ng mic para kay Kuya Mark, para ma-demonstrate niya. Dito ka sa, ayan o, di ba pareho dun sa ating drawing? Sige, paano po yan? Ito po yung maliit na bagay pero malaking tulong po ito. Hindi po makukuha ang isang bahay kung wala pong ganito dahil ito po yung magbibigay sa kanya ng alignment, kung tuwid po yung isang struktura o nakatagilid po. Kaya napakalaking bagay po ito. Mga Bernard, Titingnan natin kung pantay si Bernard. Ako pa talagang Kung pantay. sample. Tingnan mo lang ha. Nasa hulog daw si Bernard. O halimbawa si Bernard yung poste. Or hindi, wala pang poste, di ba? O may poste. Wala pang poste. Oo, wala pang poste. So, sige, hulog mo siya ulit. Yan. So, yung hulog niya, yung hulog. O, kunyari ikaw yung... para nakalain talaga siya. Yan. Yun, okay na po. So, dahil sa gravity, No. oo. So, yung gravity hindi nagsisinungaling, no? So, bago nila itayo yung poste, lalagay yung hulog para malaman kung pantay. Opo, kung nasa tuwid po talaga siya. Kung wala kayong hulog or plumb line, hindi kayo makakapagpatayo Hindi. ng pundasyon ng bahay. Hindi po. So, everything starts with this maliit na bagay. Maraming pong salamat Thank you rin po. sa ating mga hulog ng langit. Sila ay nasa hulog. Okay? So, dito sa ating verse sa Zechariah, siguro katawa-tawa siguro yung itsura ni Zerubbabel na pumunta siya dun sa giba-giba na templo at naglabas siya ng hulog. Nakakatawa yun, di ba? Mag-isa ka, maglalabas ka ng hulog, wala ka namang construction team, wala ka namang contractor. Pero ang sabi ni Lord, huwag niyo yan hahamakin. Huwag niyo pagtatawanan ang small beginnings. Atras ka ng isang verse, ng isang slide. Atras. Yan, small, ang maliliit, sa maliliit na simula, nagmumula ang malalaking bagay. So yung maliit na hulog na yan, ay simula ng malalaking building, di ba? Bahay, building. Okay? Sa Proverbs 13, verse 11, ang nakasulat rin dito, dishonest money dwindles away, but whoever gathers money little by little makes it grow. Sabihin nyo nga, little by little. Pakunti-konti. Sa Tagalog, Kawikaan 13, verse 11, mauubos ang kayamanang nakukuha sa madaling paraan. Ngunit, siyang unti-unting nagtitipon ay madaragdagan. So, small beginnings, ang nagmumula sa simula ay nagiging malaki. Kasi minsan gusto natin, mayaman na tayo kaagad, magtaya tayo sa loto para meron tayong 95 million, pambili ng loto na to. Diba? Minsan nagmamadali, kaya tayo nasa scam. Diba? Biglang nilalabas na link. Uy, click the link. You will earn 10,000 pesos in 1 week. Click naman tayo, na-hack na tayo. Okay? Kasi, nagmamadali. Pero ang Lord, hindi siya nagmamadali di ba? Small beginnings become big things. Number 2, small practices become good habits. Ang maliit na pagsasanay ay nagiging mabuting ugali. Okay? Sa Proverbs 22, verse 6, okay, naririnig natin itong madalas, lalo na sa ating Bless at Taste
parents. Basahin natin ang sabay-sabay. Go! Okay, sabihin natin ang salitang sanayin. Okay. Ang ibig sabihin ng sanayin ay palaging ginagawa. So, ang bata, small pa yan. So, habang small, sanayin na natin para pag siya ay naging big, alam niya na yung tama sa mali. Paano natin ito i-apply sa lesson natin last week? So, ganito po yun, yung gusto po natin, yung mga pinipreach natin dito, tuwing linggo, i-connect natin sa susunod na linggo para hindi siya nakakalimutan. At para na-apply natin sa ating mga buhay. Para nagkakaroon ng growth at bunga hanggang siya ay maging malaking-malaking puno. Okay po yan? Okay. So, paano natin i-apply sa lesson natin last week? Gusto ko po pag-usapan yung P, prayer. Kasi, aminado ako, yung P na yon minsan doon ako nakakalimot. Kasi sanay ako mag-isip, sanay ako magplano, and then lagi akong nire-remind ni Lord kapag frustrated na ako, hindi ka nag-pray. Ay, oo nga, pasensya na. Sorry, Lord. Okay? So, paano natin ito i-apply sa prayer and devotion? Tingnan natin. Example lang to. Example from Jesus. So, let's turn our Bibles to Luke 5:15 to 16. Okay? Ang nakasulat dito, ito yung kwento ni Jesus nung umakyat siya sa bundok, magpipreach. Siya ay magpipreach at nagtagal yung mga tao, ayaw umuwi, wala na silang makain kasi lunchtime na. Okay? Walang nag-approve ng budget, wala silang food. So ang nakasulat dito, na tipon ang napakaraming tao upang makinig sa Kanya at upang mapagaling ang kanilang mga sakit. Subalit, umalis si Jesus patungo sa ilang at nanalangin. Ay, sorry. Ibang kwento pala mamaya pa yun, ha? Yung nawalan sila ng baon. So, this is something else. So, this is in one of his ministry trips. Okay? So, yung mga tao, ayaw umuwi kasi gustong magpa-pray. Kung ikaw yun, syempre maawa ka sa mga tao pag-pray mo. So, nakikita natin dito, si Jesus ay busy-busy. Sino dito ang busy-busy? Tayong lahat ay busy, di ba? Madalas yan, kapag nagtatanong ako, kamusta ang inyong devotion? Kamusta nakapag-pray? Hindi po ate busy. Busy sa work, busy sa school. Alam ko po yun. Ako rin ay busy. Si Jesus ang pinaka-busy sa lahat. Pero, tingnan niyo ang ginawa niya. Subalit, anong ginawa ni Jesus? Siya ay umalis. At nagtungo siya sa ilang. Ibig sabihin nun, huwag kayong pupunta sa Middle East. Ibig sabihin, pumunta siya sa isang lugar na tahimik, wala siyang kasama, at doon siya nanalangin. Jesus is our example. Okay? So, pag mababasa natin ang verse na to sa original Greek language, ang ibig sabihin nitong ginawa niyang practices ay continuous exercise every day. So Jesus did this every day, hindi lang during that one time. So si Jesus, sinanay niya yung practice of prayer every day. Si Jesus na yan, ha? He is already God, but He wanted to demonstrate how it is to be a human being and a child of God. So Jesus demonstrated to pray every day, no matter how busy we are. Choose to be with God. Diba yun po yung last week, meron po tayong verse, na ang prayer, hindi lang po yun, humihiling tayo kay Lord. Ngunit, pinipili nating makasama siya para magpahinga sa kanyang presensya at makinig sa kanyang puso. Amen? Okay. So, point number 2 is, small practices become good habits. Ang maliliit na pagsasanay ay nagiging mabubuting ugali. Yung skills nyo ngayon, yung hanap buhay nyo ngayon, yan ay nanggaling sa pagsasanay nyo araw-araw. Correct? Sino dito ang nasa construction? Okay. Anong edad kayo nung natuto kayong mag-construction? Sige, sigaw nyo. Anong edad? 20? 18? 13? 13? 30? Ikaw, Nadil? 27? Nung nagsimula ka, magsanay sa construction? Okay. Ikaw, Bernard, pintor? 29? Okay. Sino nagsimula nung bata pa sila sa construction? Si Mark, ilang taon?
17. Sige. So nakikita nyo, whether young or old, it's never too late to start. Tapos, sinasanay nila yon araw-araw para kahit na late na nag-start, 30, 27. Pero kayo, nasa construction. Yeah? So it's never too late to start. And if you practice it every day, then it becomes a good habit. Hindi lang skill, pati yung ginagawa natin, yung pag-budget ng pera, coming on time, nagre-reply kapag may nagtanong, yun na yung mga good habits. Kung sinasanay mo everyday, yung small things, nagiging good habits. And good habits make you successful. Tama? Yes? Okay. Number 3, small acts of kindness are valued by God. Basahin nga natin to, ang Okay, so ito na yung kwento na nag-preach si Jesus, tapos yung mga tao ayaw umuwi, kaya wala silang mapakain. So sabi ni Jesus sa mga disipulo, anong meron dyan? Diba? Bigyan niyo sila ng makakain. So basahin natin sa John 6, verse 9 to 11. Okay? I'm gonna post some of the verses in this verse. Sabi ng mga disipulo, meron po ditong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na cebada at 2 isda. Subalit, sasapat kaya ang mga ito para sa ilang libo sila? 5,000 tao. Ang sabi ni Jesus, ang sagot, di ba ang tanong ng disipulo, sasapat ba ito? Ang sagot ni Jesus, hindi yes or no. Ang sagot niya, paupuin niyo yung mga tao. Sabi ni Jesus, madamo sa lugar na iyon. Umupo ang mga tao at sa kanila'y may mga humigit kumulang na 5,000 mga lalaki. Lalaki lang pala yun. Wala pa yung mga babae, mga bata. So, mahigit pa sa 5,000 ang pinaupo ni Lord. Mas malaki sa Araneta Coliseum. Ganun karami. Next, anong ginawa ni Jesus? So, basahin niyo to. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi iyon sa mga taong nakaupo. Gayun din ang ginawa niya sa mga isda. Basahin niyo yung last line. Maganda yan eh. Go! So, ang sagot sa question ng mga disipulo, sasapat ba ang mga ito? Sumapat ba? Imagine, ano yung ating point? Our point is, ang maliliit na gawa ng kabutihan ay pinahahalagahan ng Diyos. So, yung maliit na bata na may baon, pwede naman yung sabihin niyo, ako nga, baon ko yun. Tapos, wala namang kwenta tong baon ko sa mahigit 5,000 people. Pero anong ginawa ng bata? Siguro kung nandun tayo, na-imagine ko yung bata, inabot niya tulad ng drawing niya. No? Yes. May tanong tayo. Sana masagot ko. Ano po na pagkasya yung yung konting pagkain? Paano na pagkasya yung konting pagkain? Nag-pray si Jesus. Nakikita niyo sa Bible. Mababasa niyo yun pag binasa niyo yung buong storya. Ang sabi doon, kinuha ni Jesus yung basket, tumingala siya sa langit, at nagpasalamat siya sa kanyang ama. At pagbaba nun, nag-distribute na ng dumami. Nagkaroon ng milagro at dumami. At pinakain ng lahat. Na-imagine ko yun? Mahirap imaginein, di ba, kung paano dumami yung 5 tinapay at 2 isda. Pero dumami siya. In fact, may sobra pa. Ilang basket ang sobra? 12. May pa sobra pa. Take out. Siguro para sa kanyang 12 disciples. Ayun ko lang naisip yun. May take out ang ministry team. Kaya kapag yung ministry talaga, mas marami ang nalilisip. Ganun ba yun? Ate Joanne? I don't know. Dinagdag ko lang yun. Pero makikita natin yun in the future. Okay. So, small acts of kindness. Maliit na gawain yun na shinare ng bata yung kanyang baon. Pero si Lord ang nagpahalaga. At dahil dun sa maliit na act of kindness, ang daming na-bless. Gusto niyo ba yun? Gusto niyo bang maging ganun? Ako gusto ko yun. I want to be that. Yung maliit na ba? Minsan kasi, di ba,
Maliit lang to, hindi nila ma-appreciate. Ma-appreciate ni Lord. Tsaka malay mo, ikaw lang ang nag-iisip na hindi ma-appreciate ng tao, pero ma-appreciate niya yun. Iba mga nanay, mga tatay, abutan lang kayo ng anak niyo ng baso ng tubig, ang saya-saya nyo na. Or pag uwi ninyo, pati i-greet kayo ng anak niyo ng good evening, mommy, or hello, daddy. Di ba masaya na kayo? Di ba? Maliit na bagay. Kayo mga anak, pag sinabi ng mga parents niyo sa inyo na, good job, anak. Masaya ka ba? Di ba? Ano pang ginagawa ng parents niyo na parang maliit pero napapasaya kayo? Bibigyan kayo ng baon every day. Oh, what if wala kayong baon every day? There's another phone-in question. Yes po. Niyayakap po ako ni Mama, pero masaya na ako. Oh, niyayakap ka ni Mama, masaya ka na. Very good. Okay. So, small acts of kindness are valued by God. Okay, next. Ay, meron pala akong slide. Isi-skip ko na yung Marcos, ha? Go to the next slide. God sees the motive of the heart, especially in the little things. Nakikita ng Diyos ang motibo ng puso, lalo na sa maliliit na bagay. So, yun ang important. Ano yung nasa loob? Nakita yun ni Lord. Bakit mo ginawa? Malaki mo na maliit, pero lalo na yung maliit. Okay? God sees the motive of your heart. And lastly, number 4, small moments can bring healing. May paghilom sa maliliit na sandali. Ano yung pangalawang word sa PACE? P is prayer, A is be available. Okay, be available. Kasi yung small moments na yun, na, ano yun eh, malay mo, yun yung kinakailangan ng tao. Dito kasi minsan sa mga Pinoy, minsan inaantay natin yung big event bago tayo magbigay ng something special sa isang tao. Tama po ba yun? Minsan inaantay natin, sa birthday na lang niya ako magsasorry. Or sa birthday na lang niya ako magsasabi ng thank you. Or, ay, Pasko na, magsisimba na ako kasi Pasko. Diba? Maliligo ako. At magbibihis ako ng maganda dahil Pasko. Diba? Mga Pinoy, nag-aantay tayo ng big event. Ay, anniversary na namin ni Honey. Magsasabi na ako ngayon lang, I love you. So, sorry na ako, sorry honey. Huwag niyo nang antayin yung big event. Please lang. Bakit? Tanungin niyo kung bakit. Paano pag yung big event ay funeral? Yun ang makakalungkot. Yeah. Ayaw natin na pagdating ng funeral, meron tayong regrets. Sana sinabi ko nung buhay pa siya. Sana ginawa ko to nung buhay pa siya. Ano yun? That's very... Yun yung regret na ang hirap mo nang i-correct kasi wala na yung tao. Okay? So, yung small moments, huwag natin palagpasin. Teka, saan ba ang aking example dyan? Okay? Si Jesus ang aking example. Next slide. Jesus sees the small moments given by His Father. Ano bang sees? Sinasamantala, pero ano to? Ginagrab. Sige, grab. Ginagrab ni Jesus yung mga small moments na binigay sa kanya ng kanyang ama. For example, una, di ba, iinom lang siya, nandun siya sa balon, pero may Samaritana, sumasalok rin ng tubig sa balon. Kinausap niya, wala naman sa agenda yun eh. Nandun yung Samaritana. Yung Samaritana, maraming problema. Ang problema niya, marami siyang jowa. Okay? Palipat-lipat siya ng jowa. Wala siyang permanenteng jowa. Alam niyo ni Jesus. So yung small moment na yun, you know what happened? After she talked to Jesus, nagkaroon siya ng healing. Tapos alam mong ginawa niya? Pumunta siya dun sa Samaria at pinamalita niya sa lahat ng mga tao, "Hay, naku, grabe, na-meet ko na yata yung Messiah." Sinabi niya sa akin yung lahat ng yung mga ginawa kong pagkakamali sa buhay. Tapos pinamalita niya sa mga tao kung sino si Jesus. Small moment lang yun, no? Eh kung sinabi ni Jesus na, pagod na ako, sino ka ba? Sige, next time na lang. Buti kinausap siya ni Jesus. Ano pa? The bleeding woman, yung babaeng nagdurugo. Meron siyang forever dysmenorrhea.
hindi tumitigil. Okay, dugo ng dugo. For how many years? 12. Tama ba, Teacher Mayan? 12 years. 12 years. Ano yung kwento dyan? Nandun yung mga verses, no? Para basahin nyo na lang sa bahay kung gusto nyo. Naglalakad si Jesus. Maraming sumusunod sa kanya. Marami siyang fans. Okay? Meron siyang pinupuntahan. Papunta siya sa isang bahay na merong anak na may sakit. Pagagalingin niya yun. Pero habang naglalakad siya, merong babaeng nagdurugo, na gumapang. Gumapang sa ilalim ng crowd. Kasi sabi ng babae, kung mahawakan ko lang yung laylayan ng kanyang robe, mapapagaling niya ako. Tapos yung girl na nagdurugo, parang gumapang siya, nahawakan niya, gumaling siya. Ang sabi ni Jesus, sino yung humawak sa akin? Naramdaman ko yung power lumabas sa akin at nagpagaling. Maaari namang dire-diretso lang si Jesus, di ba? Wala yan sa agenda, wala yan sa schedule ko. Papunta ako doon dahil may batang may sakit. May babaeng may sakit. Okay? Nag-stop muna si Jesus. That small moment healed that woman who had been bleeding for 12 years. 12 years. Wala pang ano nun, modest. Ang hirap kaya nun. Kaya, Jesus sees the small moments. And yung wedding, pumunta si Jesus sa wedding, naubusan ng alak. Diba? Ano ba naman yung maubusan ng alak? Big deal ba yun? Abalahin pa natin si Jesus? Pero gumawa ng way si Jesus kasi kaibigan niya yung kinasal. Ayaw niyang mapahiya. So, he made a miracle, his first miracle ever. At pinakita niya yung kanyang kapangyarihan dun sa mga nasa kusina. Hindi niya pinakita yung kapangyarihan niya dun sa mga bisita sa wedding. Ang nakakita ng milagro, yung mga waiter. Diba? The small things and yung feeling natin small people, mahalaga kay Jesus. Okay? So seize the moment. Grab it. Pag nandyan yung small moment, kasama niyo yung anak niyo, kasama niyo yung magulang niyo, kasama niyo yung kaibigan niyo, na may opportunity ka na i-share sa kanya ang kabutihan, grab it. Because may paghilom sa maliliit na sandali. Okay? So, anong gagawin natin sa message na to? Ano ang ating action point? The purpose of this message is to set the pace for your family. Tama? So, yung inaral natin last year, yung prayer, be available, communicate, and correct, and set an example. Simulan natin with small things. Kahit na hindi perfect kaagad. Pero alin dyan yung sisimulan natin? Because the smallest unit of your family is you. Okay? Pag wala ka, hindi kumpleto ang pamilya mo. Right? You are important. So, start with you. So, ito yung gagawin natin as a family. Okay? Are you listening? Starting today, ang ating devotional readings ay magiging 1 verse a day. Okay. So, can you show that? 1 verse a day. Sa isang araw, isang verse lang. Siguro hindi na yan mahirap, ano? Okay. Siguro may time na tayong, kahit sa cellphone, pindutin mo, 1 verse a day. Pero wait, listen. Sa 1 verse na yon, hindi pwedeng binasa mo lang tapos umalis ka na. Hindi yan devotion, hindi rin yan prayer. Ibig sabihin, di ba, tulad ni Jesus, umalis ka muna, kabisi-bisihan mo, and maghanap ka ng lugar na tahimik, at doon ka magbasa at mag-pray. Anong gagawin mo pag binasa mo yung 1 verse na yon? Tatanungin mo ang sarili mo, sino ang Diyos dito sa verse na to at ano ang ginawa niya? At ang pangalawang tatanungin mo sa sarili mo, sino ako kay Kristo dahil sa ginawa ng Diyos at paano ako mamumuhay? Madali ba yun? A very small thing. Right? Oh, meron akong disclaimer. Hindi palaging 1 verse yung 1 verse a day. Minsan 2. Minsan 3. Bakit? Paano pag yung 1 verse a day at si Judas ay nagbigti? Okay? Anong action point mo dyan? Okay. So para masagot mo ito, para masagot mo yan, context. Ikaw nang bahala magbasa ng mga nakapaligid. Hindi na ako yung magsasabi sa inyo. Okay? Responsibility nyo na yon. Kasi,
yung small thing, kapag ginawa mo, sinanay mo, di ba? It grows big. Okay, so meron tayong understanding. 1 verse a day, ito yung mga pagmumuni-munihan, at para masagot ito, kayo na po ang bahala magsarisi. Para maramdaman nyo talaga yung inyong time with God. Saan nyo ito matatagpuan? Matatagpuan natin to sa Newcom Global FB page. Pinopost po namin yan every Monday morning. Okay, sisikapin ko po na every Sunday kung kakayanin ko. So now, right now, it's already posted on your Newcom FB page. Ito po yan, diba? 1 verse a day. The title of the message, The Power of Small Things. Monday. Monday, 2 verses. Binasa na natin ngayon. Yung 2 verses na yan. Yan yung Matthew 13, verse 31 to 32. Nasa bookmarker nyo pa, huwag nyo sasabihin, Ate Joanne, bakit naman 2? Ang hirap ng 2. Huwag ganyan. Okay? So, 2 verses na yan. Very short, and we already read it today. Lahat yan, binasa na natin ngayon sa ating PowerPoint slide. So, hindi na siya kakaiba. Ang gagawin nyo lang, i-take home nyo, pagmumuni-munihan nyo. Is that okay? It's a small thing to do para to grow big. By the way, yung image na yan ay naka-format para kumasya sa inyong telepono. Pwede siyang gawing lock screen or home screen para madali siyang i-access. Alright? Okay. So, to close this message, please remember, if every member of the family is healthy, then the entire family is healthy. Kung bawat isa sa atin ay malusog, then yung buong pamilya ay malusog. At kung ang bawat pamilya ay malusog at mature kay Kristo, anong mangyayari sa ating community? Tunay tayong magiging new community. And truly, we will become a family on mission. My last slide is the big idea. Okay, ito yung iti-take home natin. Small things matter to God, and small things make a big difference. Okay? Sa Tagalog, ang maliliit na bagay ay mahalaga sa Diyos. Malaki ang nagagawa ng maliliit na bagay. Ang ganda doon. And I will leave you with this verse. Ano ang reward sa pagiging faithful sa maliliit na bagay? Ang sabi ng Panginoon sa Lucas 16, verse 10, basahin natin ng sabay-sabay. Go! Ang mapapagkatiwalaan sa maliliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malalaking bagay. Ang mandaraya sa maliliit na bagay ay mandaraya din sa malalaking bagay. So, if we are faithful in the little things, may reward ang Panginoon. So, your bookmarker is to help you mark your Bible, and makikita nyo talaga kung gano'n yung actual size ng buto ng mustasa. No, kung naging faithful tayo, ay lalago sa ating buhay. Yung kaharian ng Diyos ay magniningning sa ating buhay. And we will become a shining light in this community. Amen? Let's all stand. Can we have the communion elements and the worship team? Thank you. Let's pray. Manalangin po tayo. Panginoon, siyasatin niyo po ang aming mga puso. And what is it in our hearts, Lord God, that we need to start small or start giving up in small ways and then start doing new things in small ways. Panginoon, tulungan mo po kami, Lord, na maging honest sa inyo. Hindi namin kakayanin, Lord, pag wala kayo sa buhay namin. Tulungan mo po kami, Lord, na maintindihan ang mensahe sa araw na to, na mahalaga po sa inyo ang maliliit na bagay. At nakikita niyo po ang motibo ng bawat puso. And Lord, we thank you, Lord, na hindi po kayo nagpakitang gilas,
Kahit na kayo ay makapangyarihan, bagkus kayo po ay nagpakumbaba. Bumaba po kayo dito sa lupa bilang isang sanggol. Para ipamala sa amin, Lord, kung ano po yung isang napakagandang halimbawa ng isang buhay na surrendered sa inyo, surrendered sa inyong mga masalanan. Today, church, we remember Jesus and His example. That on the night He was betrayed, He was sitting with His 12 best friends, knowing that one of them would betray Him. At kumuha po siya ng tinapay, kumuha rin siya ng alak, at sinabi niya na sa tuwing ginagather niyo ang inyong mga pamilya sa bahay, at tinitingnan niyo ang inyong pagkain, alalahanin niyo ako. Alalahanin niyo yung sakripisyo na mangyayari bukas para sa kaligtasan ng buong mundo. Can I ask you all na i-gather niyo po ang inyong pamilya at pumila kayo ng sabay-sabay dito para kunin ang communion elements. Kung hindi niyo po kasama ang inyong pamilya, come here with your friend. Come here with your friend or your life group. And let's celebrate the life of Jesus together. This bread symbolizes the body of Christ, broken for you. To remind us na dapat tayo yung pinarusahan para sa ating mga kasalanan, ngunit siya ang umahon ng kaparusahan para po tayo ay maging magaling. Kumain po tayo. This juice symbolizes the blood of Christ. It flowed from the cross, so much blood, to remind us na hindi na hayop yung sinasakripisyo para takpan ang ating mga kasalanan. Ngunit ang dugo ng nag-iisang anak ng Diyos to wash away our sins and make us new again in Christ. Jesus makes all things new. Let's drink. Jesus, sa'yo ang kawihan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo
mong kumilos si Jesus sa buhay mo, itaas mo yung dalawang kamay. Padalangin mo ang sarili mo kapag. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. And may the Lord give you rest in His presence. May the Lord give you peace. May the Lord keep you. All the big things He has promised to you in Christ. Start small and let the Lord see your faithfulness. And at the right time, He will make everything big. He will give you success. Because He alone is worthy of all the glory, power, and the honor that people will see in your life. And all God's people say, Amen. Amen. Okay. This is what we're gonna do. Mga life groups, ito po yung life group questions for today. Can you flash it on the screen? So, yung life groups po ngayon, maaaring dito kayo hanggang 11 o'clock. At 11 o'clock, the Team Girls will have a rehearsal. Pwede rin kayo sa VHLC kung sa palagay nyo, so sobra ng isang oras ang inyong life group. Ito po yung LG questions. Paano nagpakilala sa iyo ang Diyos sa malilim na paraan? At ano ang ibinubutyag niya tungkol sa kanyang sarili sa pamamagitan nito? Pangalawa, ano ang tumatak sa iyo sa mensahe ngayon? At ano ang gagawin mo tungkol dito? So God bless you all and enjoy your life groups. And I love you all. You all. Happy anniversary!
God bless you.